malapit na. No, bakit to? Ito, ipapaliwanag ko mga bossing nung lawyer. Kung paano yung doon sa, kung bakit pwedeng under surveillance so itong si Marcoleta. Asan ba yon? Yung sa SALN niya. O eto. Maganda po ang pagkaka-explain dito. So, naglabas na ng SALN si Mark. Maganda yung pagkaka-explain dito. Hindi ka under surveillance kay Gutesa, pero mukhang dito sa SOSE at dito sa SALN mo, mukhang dito ka under surveillance at dito ka pinag-aaralan na makasuhan. Oh. So, naglabas na ng SALN si Marcoleta. 51 million daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE na sinabit niya sa COMELEC, 112.8 million ang ginastos niya sa... Yun, doon nagtataka ang mamamayang Pilipino. Biruin mo mga kababayan, wala siyang tinanggap daw ho ni isang kusing na donasyon. So it means yung 112 million na yung galing sa bulsa niya. No? At dahil nga po nagastos na doon sa panahon ng eleksyon, ang natira na lang 51 billion, 52 million. So ikaw ho ba mga bossing, pag pinagsama mo yon 112 tsaka 51 million o 52 million, uubos ka. Kunyari pagka pinagsama mo yon 160 million, uubusin mo yung 112 para doon sa kampanya mo na hindi mo sigurado kung ikaw ay mananalo. Nahahantong ka na 1/3 na lang nung kaperahan mo yung matitira sa iyo, which is yung 52 million. Hindi. Diba? Wala hong gunggong na tao ang gagawa ng ganun. Senatorial campaign niya. Sabi din sa SOSE, zero contribution siya. Ayun, walang donasyon, walang contribution. Ibig sabihin, no, sa bulsa ni Marcoleta nanggaling yung mga pera o yung 112 million. No? Ibig sabihin, lahat ng gastos niya galing sa kanyang bulsa. Ngayon, simple lang to. Kung 51 million lang ang pera niya, saan niya kinuha ang 112 million na ginastos niya sa kampanya? Hindi ko alam. Sir. Basta ang alam ko lang, boss, is malapit-lapit yan doon sa 120 million na, kumbaga, sinasabi ni Ramon Tulfo na may isang mambabatas na tumanggap ng 120 million o napagkasunduan ng Diskaya at nung isang mambabatas 120 million ang bigayan. Sabi ho yun ni Ramon Tulfo, mga kababayan, para ipagtanggol daw po sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ulitin ko, hindi ko sinasabi na dun galing yung 112 million ni Marcoleta. Mukhang may kasinungalingan na nagaganap. Kung totoo ang SALN niya, correct, Ma'am Ai Chang. No, ang sweet nyo naman dyan. Pinapakita nyo lang sa amin na nagkikiss kayo dyan. Parang si Quezon lang. Kay Quezon naman, 18 million. Pero, yung mga iniregalo, mas mahal pa doon, mas malaki pa doon sa SALN niya. Ibig sabihin, hindi niya kayang gumastos ng 112 million. So, may mga undeclared assets siya at falsified ang SALN. Yan yung sinasabi. Sabi ng mga DDS, ganito, ganyan. Pwedeng dayain yung SALN na yan. Pag dinaya mo at nakita na meron kang hindi mga dineklara dyan, may paglalagyan ka din dyan. Di ba? Sabi ni Janet Stone, 100% confident si Marcoleta na mabawi niya dahil gawain niya yata ang mga extra sideline sa Congress. Now, ikaw naman, inisipan mo na si Marcoleta yung nabigyan ng 120 million. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala na si Marcoleta yun. Pero, kung sabihin niyang hindi naman talaga 112 million ang gastos niya, or kung may ibang tao daw na nagbayad sa campaign niya, edi ibig sabihin, falsified ang SOSE niya. Sablay din. Ano kaya yun? Pwedeng ma-disqualify kaya si Marcoleta doon? No, kung yun yung kung yun yung pagsisinungaling niya na wala kang sinulat doon sa SOSE mo na may mga nagdonasyon o may mga natanggap kang pera para tulungan ka sa kampanya mo. Tapos biglang sinabi, galing doon sa mga tulong. Maaari kaya na ma-disqualify siya sa pagkasenador? Walang lusot. Di ba? Walang lusot. Either way, may nilabag siyang batas.
Ang SALN at SOSE ay parehong sworn statements. Ibig sabihin, Perjury. Maaring makasuhan ng perjury si Marcoleta? kung nagsisinungaling siya sa mga documents na yan, pwede siyang kasuhan ng perjury or falsification of public document. So, posible na makulong si Marcoleta pa. If ever. Posibleng makulong si Marcoleta at posible na matanggal din siya sa pagkasenador. Ay naku, magagalit yung mga DDS niyan. Sasabihin na naman ng mga DDS niyan, ginigipit na naman si Marcoleta. Ano? Kapag nasisilip sila, nakikitaan sila, mga kababayan, na sasabihin nila, ginigipit ng gobyernong ito ang mga DDS, di ba? O disbar pa, sabi ni Paynovio. O, May parusang kulong yan. Madaming kailangan ipaliwanag si Marcoleta. Tingnan natin kung ano explanation niya dito. sabi ni Carmi Chok, magagalit si Ka Eduardo. Oo nga, ano? Sir, maraming salamat po. Napapanood ko po siya doon sa sa Facebook lagi. Nagigitara siya. Meron siyang banda, mga kababayan. Diyan nyo hanapin. Ngayon, isa pang Marcoleta, mga bossing. No, nasan ba yung madami tayo puro Marcoleta actually dapat yung video natin eh. Tsaka yung topic natin kaya lang bigla hong bigla pong pumasok mga boss chief amo sir eh. Etong balita kay Bato de la Rosa eh. O eto, no? Yung masamang plano daw ho sa Guys, nandito na naman ako. yung masamang plano daw po ng mga DDS, mga kababayan, eto din. May kaduktong daw po ito nung gagawing rally ng INC. Oh, eto. Return na rito. Nag-i-snow na. Anyway, kausap ko ang puting kabayo, guys. Now, eto pala ang plano, ha. Ito ang plano ng Makatae Black, okay. Ano tawag yan? Makatae Black sa mga DDS? Makatae Black? Ano yun? Mga DDS yun, ano? Opens ng session on Monday, November 10, no? Ng Senado. Ang plano ng Makatae Black ay patalsikin si Senate President, si Tito Sen as the Senate President, at para sa ganon, patalsikin din si Ping Lacson para sa Blue Ribbon Committee. Bakit naman ganun? Talagang tinatarget nila matanggal si Ping Lacson, no? At maibalik si Marcoleta, mga bossing. Bakit? Kasi nga dahil dyan, no? Lalo na may mga pasabog at talagang kukulitin ni Senador Ping Lacson na na mapalitaw po si Gutesa. Hindi ho papayag na hindi lilitaw si Gutesa, mga bossing. Uy, sandali. May sinasabi si Bato de la Rosa dito. Sandali, ito na naman. Luma na to, pero ipapakita ko lang muna sa inyo. No, singit lang natin kasi nga 'di ba? Sinasabi arrest warrant ni Bato de la Rosa. Ang sabi dito, mga kababayan, ni Bato, asan ba 'yon? Ito sabi dito ni Bato, mga bossing, nung March 4 niya sinabi to ha. Kung sakali na siya ay aarestuhin, ayan daw ho. Hindi ako natatakot. Bring it on. Diyan din ho yata kasama, mga bossing, yung yung Mick Madi no, Darwin pa nakakamatay ang stress kalbo, lalong sasama ang muka. Last stream niyan was last year. Hinahanap ko name niyan. Anyone knows? Nakalimutan ko na balikan natin. No, yung mga masamang balak daw ng mga DDS. At iyo po ay si Marcoleta. Now, ito ay karugtong ito nung gagawing rally sa 16. Okay? Bakit? Itong si Marcoleta ay may inihahandang fake witness na naman. Ano naman? Hindi pa nagsawa kay Gutesa? Hindi pa nadala kay Gutesa? No, na this time hindi para hindi para pagpupukol ng dumi kay Congressman Martin Romualdez. Kundi ang pupukulan niya ng dumi ay walang iba kundi si Pangulong Marcos mismo, si PB. Yun na naman. Diyos ko naman. Biruin nyo ho, mga kababayan, simula kailan pa ho? Sa tagal ng panahon, 2 taon na makalipas, panay ho sila mautog, di ba, Ay Chang?
Hanggang ngayon, meron pa ding parali at pilit pa din po silang nag-iimbento nung mga ipampupukol kay Pangulong Bongbong Marcos. May nagtagumpay na po ba? Hanggang ngayon, wala pa din ho. Hindi mga nagsasawa. At ngayon, ang dapat nilang asikasuhin muna si Bato de la Rosa. BBM. Gagawa itong si Marco Beta ng eksena at gagawa ng chismis at gagawa ng fake witness na naman upang sa ganon mag-trigger. Kunwari, iti-trigger nila ito para sa para sa November 6, 15, 16, 17 or November Yung sa iglesia. 16 rally nila ng INC, KOJC at ng anong tawag nito? JIL. Okay? So yun ang gagawin JIL. Pwedeng makisama. Kasi nga, si Boss Jewel. At ang tatay ni Boss Jewel ang leader niyan. Ang INC naman, nandiyan si Rodante Marcoleta naman. Di ba? Si Rodante Marcoleta. Although, si Tunying, kinokontra si Marcoleta. Ipinapabalik yung mga pera ng mga diskaya sa gobyerno. Yung isa naman, ilan ba? INC, JIL, at reliyon ba yung isa? Yung KOJC. Yung KOJC. Dahil naman kay Kibuloy. Sama-sama ho mga religious I-tax na kaya kayo lahat. nilang trigger. Bakit? Ang ginaya nito ay ang template nung pababain si ERAP at magkaroon ng EDSA 2. Na ano ba nag-trigger sa mga Pilipino? Kaya pala pati si Chavit umi-entra-entra na. Kasi si Chavit iniimbestigahan din nauna ng kasuhan din si Chavit ng mga kababayan niya. Yun, ERAP din yun, di ba? Pagbubukas ng second envelope kung natatandaan ninyo. So yun ang kokopyahin nila ngayon, no? So abangan natin Pero syempre, matatalino ng mga Pilipino, bakit kayo magpapadala? Ngayon, itataon nila na syempre magkakaroon ng... Tingin ko wala na yan. No, eto nga paubos ng paubos yung mga nila Yung mga ganyan nila. Ngayon, baka ang mangyari dyan, hindi na masyadong pansinin yung mga rally nila. Bakit to? Nako, matutuon ang mga tao. Dito po sa balita kay Bato de la Rosa na may warrant of arrest na ang ICC sa kanya. Di ba? Ganyan yung mangyayari dyan. Matutuon ang taong bayan dito kay Bato de la Rosa. Yung rally, sige, bahala kayo dyan. Mag-rally kayo dyan. Kahit ano gawin nyo dyan. Wag lang kayong maninira, wag lang kayong magsusunog. Pero INC, hindi naman ho ganun, mga bossing. No? Yung mga, ewan ko, kung mga kasama ni Chavit Singson, yung mga nanggugulo. Pero ang tingin ko ho dyan, hindi na masyadong papansinin yung rally at mapopokus ang atensyon dito kay Bato de la Rosa. Mamayang gabi naka-live tayo ulit mga bossing. Doon po sa Mark Ramos channel, i-update ko po ulit kayo patungkol po dito sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Sa ngayon po, ako'y magpapaalam. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share nitong ating live stream po. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating